may kalakip na pag-iingat Aha. na ang bawat sasabihin mo ay huwag magkaroon ng misinterpretation o kaya baka pagmulan ng panic. Yun palang alituntunin. Sila kasi merong yung strategic ito na paraan para ipakita sa China na ayaw nating ang ginagawa nila, pero may pamamaraan naman na sa maayos na kaparaanan. Yes. So, asa ng observance dito, di ba? So, paano mo sisisihin ngayon na basta-basta? Sila lang naman yung tagapagsalita ng Chinese Embassy. Aha. So, sabi niya, yung ginawa ka ni Commodore Tariel ako. na statement kasama yung mga caricatures. Ito yung sinabi niya, is a serious violation of China's political identity and a blatant political provocation Aha. which has crossed the line. Ayun. Ngayon, hindi minabuti ng mga kasama kong mga senador. Wala kayong karapatang magsalita kung anong gusto rin sabihin dito. That is meddling into the internal affairs of the country. O, teka muna, parang Ganda ng punto ni Marcoleta dito, tingnan niyo. si Nelson, Mm-mm. kunwari, kunyari mga malilit pa kayong mga bata, Ay, opo. Aha. binibiro ka niya, kung ano yung sinasabi niya, nagsalita ka rin laban sa kanya. Mm-mm. Pareho lang ang Oo. Nagkatuksuhan. tuksuhan. Huwag ka masyadong ikaw na una di ba? Yun. Ibig mo ba sabihin, nung tinukso ko ni Nelson, nagsalita ka, sasabihin, ba't mo ginagawa? Ikaw na una Parang ganun lang yan Aha. Alam mo, yung sunog, kahit bata pag mawala ng sunog. Ay, yes. Totoo naman po yun. Yung bata kasi wala pa siyang yung tinatawag nating maturity. Hindi niya alam ano yung consequence ng gagawin niya. Lalaro siya. Akala niya yung posporo Oh. pwedeng kiss-kissing kahit na Aha. nasa tabi siya ng dayami. Di ba? Aha. Hindi yan sinasadya yun Huwag sana tayong maging parang bata. Pero kapag yung apoy na yung kumalat na, Sunog lahat yan, Sen. Oh. di ba? Opo. O pinag-uusapan natin ay international conflagration. Aha. Sinimulan ng isang bata. Hindi ko naman sinasabi yung makasama ko rin sa Senado ay puro bata. Pero lang po na. Halimbawa. Pag malaki na, Aha. hindi na bata ang papatay sa sunog. Ano yun? Oo. It will require somebody, siguro isang statesman, para sa ganun ay maano natin yung apoy, mapatay natin yung apoy, di ba? Kasi humantong pa niya, di ba? Doon sa punto na nagkaroon ng resolusyon. Sa teleyata, mayroon pang suggestion. Alam mo, ang ganda ng punto ni Marcoleta dito Huwag natin iwan sa mga bata. Yan ang problema kasi. Yung mga senador natin, si Ontiveros, si Kiko, sino pa yung mga nagsasalitang may ingay dyan. Pagdating sa foreign policy or foreign relations, mga bata, isip. Mga batang isip ito mga to. Dahil sa mga kanya-kanya nilang salita, kanya-kanya nilang bitawan dyan, napapahiya. Napapahiya yung Pilipinas. As a matter of fact, nagugulo yung diskarte. Kasi may diskarte ito Ito isipin mo. Alam ko ito kasi as a boss na rin, sige, as a CEO of a company. Ako ang nakikipag-negotiate. Imaginein mo, habang nakikipag-negotiate ako, yung mga tauhan ko, nakikialam, nakikigulo. Halimbawa na lang, sa Mocha Girls, nakikibargain ako. Kunwari, merong humihingi ng, magkano ba talent fee? Ano ba yung kailangan na requirements ng grupo ko, yung artist ko? Di ba? Di syempre, negotiation kami ngayon nung client. Ito ang presyo namin, ito, ganito. Tapos may papasok, may eksena.
Nagmamagaling. Halimbawa lang, buti na lang wala nagmamagaling sa kumpanya ko. Kung hindi, dutog, gugununin ko yun. Pero buti na lang. Kaya nga nagtagal to mga tauhan ko kasi talagang alam nila kung paano ako dumiskarte at respeto. Di ba? Isipin mo na lang. Ha? Pumasok yung isa kong tao at sinasabi niya, alam mo, mahirap tong ginagawa namin kaya dapat ang presyo namin ganito. Dapat ganito kami. O dapat ganito. Isipin mo yung kausap mo, ano kaya marirealize niya? Ano kaya may isip niya? Bakit yung tauhan niya nakikipag-usap sa akin? Sino ka? Sino ka para magbigay ng opinion mo regarding sa negosasyon namin? Kausap ko lang yung boss mo Maayos kausap yung boss mo. As a matter of fact, di ba nag-uusap si Marcos at saka yung si Xi Jinping dun sa pag nagkikita sila sa mga event. At ang usapan nila, we have a good relationship. Even yung secretary ng DFA, ganun din ang usapan sa kanilang foreign affairs secretary nila. Ang ganda ng usapan natin. Tapos papasok sa eksena itong mga punyetang ito. Yung mga isip bata. Hindi, ganito yan ito karikature ng mukha ng presidente nyo. Can you just imagine? Logic lang mga kababayan Doon pa lang sablay na. Di ba? Tangina, ano ba? Kausap ko ba yung presidente o sino ba nagdi-decide sa inyo? Kasi ako, particular ko dyan. I really hate bookers. Yung mga nagmi-middleman, pag nakikipag-negotiate ako, ayoko Sinasabi ko kagad diretsuhan ganito. Kunwari merong magbubook sa amin. Booker ka ba o ikaw yung client? Sir, booker lang ako Gaganon pag-gagawa. Pag gaganon, sabi mo, okay, ganito gawin natin. Magkano ba yung kaltas mo? Kasi yun naman ang interest ng ng mga booker yung kaltas nila. Siyempre gusto nilang kumita. So, kakaltas sila. Pagka kumakaltas minsan nagugulo. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, ganito na lang. Magkano ba gusto mo? Halimbawa, papatungan ng 20, 30. Sige, ipapasok ko na yun sa kontrata ko. 20, 30, sa'yo mapupunta yan. Pero ako makikipag-usap sa client. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin sa client na may kinita ka. Kasi minsan, kaibigan nila yun Kaibigan nila yung client. Para kumita sila yung nakikipag-usap. Sabi mo ganito na lang, irerespeto ko yung effort mo na maging booker o maging middleman. Bibigay ko sa yung 20-30, huwag ka mag-alala. Bibigay ko sa yan. Okay? Huwag ka na lang makikisali sa usapin namin. Baka kasi kung ano-ano ipangako mo doon, tapos wala naman sa kontrata ko. Kaya ako, gusto ko, direkta ako nakikipag-usap. Sabihin ko, ang pipirma nito, hindi ikaw, hindi yung booker. Ang pipirma nito, yung mismong client. So kami nag-uusap, di ba? Para walang middleman kasi yung middleman minsan nakakagulo. Tapos pagtapos ng event, ito 20 mo. Ito yung kung 30 mo, ito yung 30 mo, ito yung kit, ito yung booking fee mo. Pero hindi siyang kausap. At least all of my demands may bibigay ng client. At yung demand din ng client, may bibigay sa kanya kasi nagkaroon kami ng magandang kasunduan. That's how negotiation works. Pero kung merong gumigit na, bumibida-bida, nagmamagaling, ay bay putang ina, iniiwan ko yun. Kasi nga nakakabwisit. Nag-uusap kami ng client, biglang merong eksena. May amuyong. Kaya nabibwisit sa atin ng China dahil sa mga putang inang amuyong na to. Na nakikigulo, akala ko ba ang ayos ng usapan namin ng presidente nyo, biglang may hihirit dito, may mambabasto sa presidente namin. Sino ba to? Yun yung sinisita nila Marcoleta at ni Robin. Sana walang ganon. Kasi nagugulo yung eksena. Nagugulo yung negosasyon. Na magdeklara ng persona non grata ang ilang mga opisyalis ng China Embassy. Sa halip na humupa ay lalong pinalala ng mga sumunod na pangyayari. Dahil nagkapalitan ng mga pahayag Nung sumagot ang Chinese Embassy, sumagot din sila ng mas matindi hanggang sa punto na may resolusyon na, Sen. Ito nga, dapat
pinagtalunan namin sana ng Miyerkules. O, nag-aabang ko kami dyan, Sen. Akala Kasi ang gusto nila, magbutuhan na kami nung parang Martes yun eh. tungkol doon sa resolusyon. Oo, resolution number 256 eh. Opo. Ang title niya din ay Resolution Expressing the Sense of the Senate in Condemning Recent Public Statements Issued by the Embassy of the People's Republic of China. Aha. May involve ang buong Senado rito eh. So, kailangan magbutuhan kami. Ayun. Ngayon, sa rules naman namin, teka muna, hindi na wala namang ganyan. Pagdebatihin muna natin yan. You are requiring the sense of Senate already to condemn. Kasi ang bigat naman ito, sabi ko nga sa inyo eh. Ngayon, dapat kahapon. Ngayon, ang sabi naman nila, sige, sa Lunes na. Oho. Kasi kahit paano, naghahanda naman tayo ng Ayo. kung paano natin sila papayapain, ano? Opo. Kasi tayo, ayaw nating palakihin yung apoy. Totoo po. Ang gusto natin, wala namang ano eh. Wala namang mananalo dyan eh. Oho. Ibig ko ba sabihin, pagka ininsulton mo ng ininsulto ang China, ibig ko sabihin, sasabihin ng China, ba, ang tatapang ng mga Pilipino? Yun ba, makukuha ba natin yun? At sa huli nga, Nelson, di ba, parang debate na sa punto, sige, wag na yung isa lang namin, umpisa lang inyong Personal lahat na kami. At Da kaming umalis dito. kung kinakailangan, mag-alisa na kami dito, galis na kami. No? Iiwanan namin ang imbaada ng China sa Pilipinas. O halimbawa, iniwanan nila yung sinarahing imbahata. O sino pang makakapunta ng China? Yung ating mga mangangalakal, yung ating mga businessmen na kumukuha ng visa. Kailangan nga pala yun. Sino mag-i-issue ng visa? Yung embassy ng Papua New Guinea? Hindi pwede. Oo. Senado, Sen, pwede. O yung mga turista nating pumupunta ron? O paano? Oho. O halimbawa yung Maganda yung suggestion ng isa. Ano na lang natin, gawa na lang natin sa Senado yung yung visa. Kasi importante, alam niyo, eto para lang sa kalaman ninyo ang dami kong kakilalang kaibigan na nagsimula ng negosyo, you know how? They import products. Pumupunta sila ng China. Kasi sobra daw yung advancement, sobrang mura pag in-order mo sa China, tapos pinadeliver mo dito, ang mura. Konti lang yung tax. Kasi nga, kesa sa o-order ka sa Amerika, ang dami naman din, magaganda din dun. Ibig sabihin, maraming negosyante ang nakikinabang sa kalakaran natin with China. Tapos gusto natin i-persona non grata dahil lang sa putang inang gagong animal na wala namang alam pagdating sa foreign relation ng mga opisyal ng ating bansa. Di ba? Ipapahamak ang buong bayan natin sa ekonomiya dahil lang dito sa mga tarantadong to. Di ba? Napakaliit na bagay napakalaking bagay pala yung ginagawa nitong gago na to. pupunta kami na inimbita kami ng China, wala na nang mag-i-issue ng visa. Ako siguro pwede kasi meron akong diplomatic passport. Opo. Sana all. Negosyante. Walang visa. Yung pinakaano rito, yung ating mga negosyante, ang dami nating mga negosyante. Paano yung mga nag-e-export? Paano yung nag-i-import? Paano yung mga OFW sa China, Sen? Mga kalahating milyon daw po yan. Kaya gawin. Halimbawa, sinabi niya, sige, ganyan ang gusto nating mangyari, ha? Oo. Kayo nagpasimula, pagtas nagsabi lang kami ng ganito, pagtas di-declare nyo kami persona non grata, papawin na namin lahat ng mga OFWs ninyo. Nako. Sana naman, kaya nga sinasabi natin, kaya natin dinidiscuss. Naalala mo ba na sinasabi ko na ako'y inimbita ng... Opo, nabanggit niyo po yun doon sa Senado. Alam mo, madaling naman silang kausap eh. Sabi ko sa kanila, mabuti ka ako, Mr. Ambassador. Dahil nga sa dami ng mga issue na parang meron tayong hindi pinagkakaintindihan ngayon. Pwede bang umpisahan natin, makahanap tayo ng mga bagay-bagay na pagkakasundo naman ang tinatahak. Tama, oho. Marami naman tayo magagawa eh. Magkasundo tayo sa isda muna, kako pang ganyan eh. Oo, maganda yan, sabi pa niya eh. Hindi ba kako,
ang mga isda kako ay walang may-ari niyan. Wala. Ang isda kako ay para sa sangkatauhan. Para sa lahat po yan. Para sa lahat yan. Oo. Wala namang nakasulat na ang mga isda ay para sa inyo. Sila lang ang makakakain. Oo. Totoo niyan sa marami ka akong desisyon ng mga international tribunals. Nagsimula ka ako sa Europe. Dahil yung Iceland, tinukubkub nila lahat yung... Sabi nung korte, meron ka lang preferential rights. Pero hindi mo kanya pwedeng pigilan ang Federal Republic of Germany at saka yung Netherlands Opo. na mangisda dyan. Ang isda rin sa lugar na yan. Oo. Mm. Sapagkat yan ay common. Yung Fishing grounds. yung traditional fishing line. Nagawa nyo ka ako sa Vietnam. Tama. Hindi ba kako? Opo. Oo, sabi niya, nagawa na. In the year 2000. Sabi niya siguro, paano niya kaya nala? In the year 2000, nakagawa ka ng kontrata sa Vietnam at para maiwasan niyo yung pag-aaway-away, nagkaroon kayo ng agreement. Nagawa niyo rin kako sa bansang India. So, palagi kayo nagtatalo rin ng India, di ba? Nagawa niyo yan para sa isda. O, lalong-lalo na ako sa Japan. Meron din kayong iringan ng Japan. Pero nagawa niya pa rin. Ba't di natin pwedeng gawin dito? Oo nga naman. Di ba gagawa natin, sabi niya. Oh. Parang na kanya ni President Duterte. Oo. Di ba kanya pinayagan namin, kaso naman, ito naman pinagsasabi sa amin. Dinrowing kanya si Presidente namin ng ganyan, nakakatawa naman. Ba't Ayun. Ayun. Hinto muna itong mga, tas mag-usap tayo. Ayun. Ang sabi nga namin ni Nelson Sen, tayo, halimbawa, galit pa tayo sa ating leader, pero kung ibang bansa ang gagawa nun, una tayo magagalit. Sen, di ba? At sa ating mga katabayan. Halimbawa, ang Pangulo ng bansa natin ay ginawa din katawa-tawa, at ang gumawa niya ay opisyal pa ng pamahalaan nila, opisyal ng army nila. Kaya Magagalit din tayo. yung ginamit natin isa pang medyo malalim kasing problema ito. Yung sinabi ni Senator Kiko. Anyway, ito sasabihin ko rin sa kanya kung matutuloy yung debate namin sa Lunes. Opo. I respect the one China policy, but China should respect our exclusive economic zone. Oho. Alam mo kung sa pag-aaral ng logic, ito yung meron tinatawag na syllogism. Syllogism, ito ay deductive reasoning ito eh. Opo. May dalawang premises yan eh, isang major and one minor premise. Pagka valid ang premise, halimbawa, ang premise is, all men are mortal. Sabi niya, yung first premise, Yun ang general premise. Opo. Nelson Lubao Yes. is a man. Oho. And therefore, Nelson Lubao is mortal. Yun ang valid. Valid. Pare. Syllogism. Pantay. Pero, merong Palacios premise dyan eh. Okay. Halimbawa, fish is mortal, sabi niya. No, Nelson Lubao is mortal. Therefore, Nelson Lubao is fish. Ganun ang nangyayari eh. Kung pagsasamahin ang dalawang invalid na premises. Ito, sabi ko nga sa'yo kanina, ang isa is maritime rights, ang isa is sovereignty. Tama. Ang pinag-uusapan dito is UNCLOS. Ang pinag-uusapan doon, international law. Ibang forum yun. Hindi pwede baktakniin mo. Ang magsesettle, Yan kasi yung hindi maintindihan ng iba ng paulit-ulit na pinapaliwanag. Especially yung mga katulad ni Sas na talagang bihasa pagdating mo sa foreign relation. Alam mo sana to si Sas maging maging opisyal ni BP Sara Duterte pagdating ng panahon na maging presidente si BP Sara. Kasi napakagaling nito sa foreign relation. Tsaka pinag-aralan niya talaga. Alam mo, nakakabilib. Sana ganun ang mga kunin sa ahensya ng gobyerno. Kasi yung UNCLOS na sinasabi nila, fishing rights, hindi naman po ito yung territory na magsabi nga nito, magkaiba yun eh. Magkaiba po yun. Ang problema, maraming mga nagmamagaling na alam mo na sa bayan natin, ganun naman lagi eh. Lalo na pag politiko na merong nais o pangarap na umangat. sesettle dito ang pinag-uusapang political recognition. Doon sa isa, wala pang korte kasi sa mundo
mag-adjudicate kung sino talagang may-ari ng mga isla na yan kasi merong nakasasakop eh. Nananatili tayong pare-parehong claimants eh. Yun. Paghahaluin yun. Ayun. Ngayon, anong pinag-uusapan natin? Nakahanda ba tayo para harapin halimbawa yung Consequence. napaka-komplikadong issue ng West Philippine Sea? Ako sa tingin ko, sinasuggest ko nga, tawagin lahat ang mga stakeholders. Tawagin si Commodore Tariela, tawagin ang DFA, tawagan kung sino yung tapos magtabag tayo ng international expert spot. Sana talaga, no? Senator Marcoleta, pwede niyo ho ba kayang gawa ng hearing ito at kaya lang tinanggal na kay Senator Amy yung yung Foreign Relation Committee. Ewan ko kung kaya nilang ipatawag, sigurado ako poprotektahan ng mga senador itong si Tariela eh, di ba? Sana patawag at tanungin siya. Naintindihan niya ba talaga? O gusto lang niyang bumida-bida? Magkaalaman tayo dito. Ako wala akong pretenses na akala mo naggagaling-galingan ako. Hindi. Magtanong siya ng Lang ako nga, meron lang ako konting kaalaman dito. Ngunit sa nakikita ko, hindi lahat naiintindihan ito eh. Di ba? Halimbawa, Presidential Decree 1596. Hindi nila alam na ang pinag-uusapan lang doon ay yung tinatawag nating Kalayaan Island Group. Opo. Tapos meron tayong parang 1292 ba yung RA natin. Ang pinag-uusapan lang doon is yung ating archipelagic baseline. Alam mo, hindi po pwede nating masabi na ito na yung ating West Philippine Sea kapag hindi natin nagagawa ang dalawang bagay. Una, kailangan tayong gumawa ng mapa. Ito yung sinabi na ng Korte Suprema eh. Hindi nakakalimutan nila ito eh. Kailangan meron kang mapa. Primero, mag-declare ka muna ng 200 nautical mile from baseline. Yun ay referensya sa ating exclusive economic zone. At saka yung ating continental shelf. 200 nautical miles away from the baseline. Opo. Pag nagawa mo na yon, na-declare mo na yon, i-deposit mo yung declaration sa United Nations. Opisina ng Secretary General. Pero meron kang mapa. Itatanong ko kay General Tariela, tinanong mo ba yung NAMRIA? Kasi NAMRIA ang meron ka gumawa ng mapa. Nagkasundo na ba kayo ng NAMRIA para i-deposit yung mapa? Kaya sabihin sa'yo, di po. Paano mo? Hindi ka pa nakagawa ng ganito para nga pagbigyan ka na kasi doon sa mapa makikita mo na yung coordinates kung nasaan ang West Philippine Sea. Wala pang mapa. Anak ng tutsa. Tawag nilang international holographics ng mga mapa. Para ngayon, officially, matala sa karagatan ng mundo na meron palang West Philippine Sea. Anak ng Kung tutsa. magagawa ito, hindi pwedeng tawagin pang gano'n. Pwede nating tawagin, bakit hindi? Yan eh. Paano yung coordinates? Ng buong mundo, di ba? Yung kaalaman ng lahat. Yung madaan doon. Sana aralin nating mabuti. Kaya, Tayo nagmumukhang nakakahiya. mukhang tanga. Meron tayong kasabihan eh. A little learning is talagang dangerous. Tingnan mo ngayon. Baka layasan tayo ng China. Huwag naman sana. Sana humupa ito. Yun ang ating kagustuhan. Pag-usapan nating mabuti at huwag yung basta na lang tayo nagpapatutsadahan. Merong isang yung dating na National Security Advisor. Tingnan mo, meron din siya sinabi. Baka akala ng mga taong nakikinig sa atin, tayo lang ang merong ganitong pangamba. Opo. O pwede, direct. Nakapanayam mata si Norberto Gonzales at yan din ang naging paksa nila, Senro. Siguro, narinig ko lang eh. Iparinig nga po natin direct yung punto ni Secretary Norberto Gonzales. Normally, hindi tama. Pero problema natin, mukhang may breakdown tayo ng policy natin sa international. Hindi malinaw ang mga guidelines natin. Ay yung mga katulad ni Tariela ba yun? Mga katulad yan, gumagawa ng sarili aksyon. Kasi dapat malinaw ang mga guidelines yan. Lalo ganyan, no? Sensitive ang ating issue sa China.
Kinapakialaman mismo ng Pangulo yan. Pero tingnan po ginawa ni Tariela. O, tapos, sa halip na pagsabihan natin si Tariela na hindi tama yung kanyang ginawa, may mga sa lipunan natin, ang medyo lalo pang dinadagdagan yung ginawa ni Tariela. Pangit no? Kayo. Iwanan natin ang issue yan. Magkakaintindihan tayo. No? Dapat, sa mga sensitibong mga pagsasalitang ganyan, ikonsulta muna doon sa talagang tagapagsalita at kung kinakailangan na kunin yung approval ng opisina ng presidente sapagkat sa ating saligang batas, siya ang arkitekto ng ating international relations. Para hindi tayo malagay sa alanganin, sa kahihiyan, at lalong-lalo na sa isang bagay na baka hindi natin pare-parehong pakinabangan. Yan. Kayong kasama sa Senado, Sen, na nag-vlog pa nang tila yata ang sabi parang yung ibang senador dito, daig pa yung Chinese kung makapagtanggol sa China. Para bagang kayo ang pinasasaringan, Sen. Meron bang ganun? At tila yata yun ang binapanggit nila Kung yun ang kanyang pagkakaintindi. Pero ako kapag nagsasalita akong ganito, ang aking bansa, ang interes ng aking bansa, ang nilalagay ko sa kauna-unahang priority. Dahil kahit ano pa sabihin mo, insultuhin mo araw-araw man China. Because, aalis ba yung China? Ha? Baka hindi ho. At saka mismo ang DFA nagsabi na pagka meron kang mga issue na gusto mong ipahayag, ang foreign heads of state and government in particular should be off limits or at least treated with respect regardless of our personal views. Talagang hindi po pwede. Totoo. Isasali mo yung head of states. May mga subject matter expert na lang na dapat dyan. Itong binabanggit ko natin sa yung binabanggit ko kanina, yun palang senador, nung sa kanyang binabanggit na, anong tawag doon, yung sa kanyang vlog, ay in 72 hours, ay 815,000 views. Pero nung kayo pala, gumawa rin pala kayo ng vlog at sumagot din pala kayo Sen. At sa pinakahuli, within 48 hours, ay meron na po kayong 2.5 million views at 111,000 likes. Yun po ang Paliwanag mo yung significance yan. Ako hindi ko masyadong... Ay mukhang mas maraming interesado sa paliwanag po ninyo kaysa sa doon sa pinupunto nung kapwa nyo senadora, ang kapwa nyo senador Sen. Ayun nga, itatanong ko sa inyo, ibig ba sabihin kinatigan yung ating pagpapaliwanag? Ayaw. Pakinggan ang inyong paliwanag po. Yun lang, kasi yun ang gusto kong kayo magpaliwanag kasi baka mamaya kung magsabi, sabihin na naman nila, itinatayo natin na sarili nating bandera. Hindi naman ganun. No? Meron pang isang naalala ko yung post ng isang, ito lagi nating binabanggit yung retired Associate Justice. Sabi niya, para meron. Eto bago tayo mag-ending dyan pakikita ko sa inyo tong news. Kaya nga, alam mo may nakita akong post sabi ni retired General Orlando De Leon, hinihintay ko na lang si J. Tariela na tanungin ng presidente, Pilipino ka ba ginoong Pangulo? Kasi ngayon, ayaw ni Marcos persona non grata yung Chinese embassy o yung kanilang ambassador. Kasi yun ang panawagan ng mga tarantado, mga putang inang mga maiingay dyan na gustong persona non grata. Hindi nila alam yung consequence. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, bullshit ako sa mga, sa mga Chinese na mga mamababoy, rude, gago, mayayabang. But it doesn't mean the entire China. Paano meron din tayong ganong mga Pilipino? Ibig sabihin ba, lahat tayong Pilipino tarantado? Lahat tayong Pilipino magdanakaw? Porket magdanakaw ang mga opisyalis natin? May mga tapat pa ring mga Pilipino. So ganon din na ibig ko sabihin. Paano ito ngayon? At sinasabi ni Marcos na wag tayong hindi pabor na magkaroon ng persona non grata dito sa Chinese ambassador. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili,
na walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y